Ako ang mabuting pastol. At ang mabuting pastol ay binibigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Siya, iti maysa nga nasayaan nga paspastor. Ket iti maysa nga nasayaan nga paspastor, ket ited na, itibiyag na, para kadagititing wen na. Kumusta po kayong lahat? It is the time of the year again that we gathered here once more. May isa manen itinasapa nga bigbigan nga datayuken. Umay manen sang kamaysa nga mangdaydayaw itinagan iti Apo. Despite nga nakasingsingan pa ilalim iti aglaw-law. Diba? Nandito po tayong lahat because this is our way of telling that we love God. It is our own way of telling that we are celebrating you. That we are celebrating your birth, your life, Jesus. Ito po yung paraan natin ng pagsasabi na mahal po kita, Panginoon. Kaya andito ako ngayon, kahit napakaaga pa lamang, ay andito ako ngayon. At daak itang umay nakatugaw, umay agdeng-dengig, itinasasamit nga sa salita, Panginoon. Diba? Yung makita ako, kadagito lang natayo, kada dun sa paimot yung mga katurong. At doon pa isamot, ti agtong-tong sa, kada tayo, nakakita dagito yung matatayo yung makaturong tayo samot. Makaturong tayo samot ako. Ngayon, itidamag ko, kada ito yung kinalamin na, kada ito yung kinasapa, yung ibigbigan, sampay kad may ngay tisimbaan, nagdigos kay kadmatlaan ako. Ay, nagdigos. Ado, hindi nagdigos ka na kayo. When na tinapinpintas ka damag, nagsipilyo kay kadmatlaan, sampay may ngay tisimbaan. Na siyempre, nakababain, no? Kasta nga maangot kikatugaw tayo, nga hangan na panglo iti isang tayo, manot at tiangot isang tayo na nakababay. So kay titaw dawat ko apo, yung basta sumarita tayo, kakabantay basit ko iniwat tayo, tabaka maangot iti karumba tayo, wano iti katugaw tayo, iti angot iti igado. Kasi tayo may laang iti na minsang aldaw. Hep hep! Hooray! Hep hep! God is good? All the time. Yes, it is. God is good all the time God is good. Tunay nga po mga kapatid, that God is good all the time God is good. Because every day in our lives, sa bawat araw po ng buhay natin, God is telling us, is giving us an assurance. Binibigyan po tayo ng assurance ng Panginoon na mahal ka niya. Sinasabi po niya palagi na mahal kita. At sa mga panahon na ikaw ay mawawala sa buhay, kadagiti panawin na maawan ka, iti direksyon tibyag mo, sinasabi po ng Panginoon, huwag kang mag-alala dahil hahanapin kita. Huwag kang mag-alala dahil lumapukaw ka man itibiyag mo, maawan man ti direksyon tibiyag mo, sinasabi po ng Panginoon sa iyo, biruken kanto, kit isubli ka iti apon mo. Kunana, sa mga panahon na ikaw ay nawala, at sa mga panahon na mawawala ka pa, huwag kang mag-alala, hahanapin kita. Sa mga panahon na ikaw ay nalulungkot, sa mga panahon na ikaw ay natatakot sa buhay, sinasabi po ng Panginoon sa iyo, huwag kang mag-alala, sasamahan kita. Ikaw ay aking hahakan at di kita papabayaan. Yun po yung sinasabi niya. Sa mga panahon na ikaw ay may sakit, sinasabi po ng Panginoon, umay ka kanya, paginanain ka at palaingan ka. Ako mismo ang mag-aalaga sa iyo sapagkat ako ang iyong pastol. At yun yung ginagawa ng isang pastol, ang alagaan niya ang kanyang mga tupa. Diba? Yun po yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Ako ang iyong pastol at hindi ko hahayaan na ang aking mga tupa ay mawala. Kaya haalagaan kita at lulukuban kita ng aking pagmamahal. Yun po yung sinasabi niya. Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid?
Tinamagyan man ako kada kayo sinukat kada kayo iti agal-alaga. Wenno kita agpaspastor iti baka. Wenno ti nuang kada iti kalding. Itayag na lang ako. Huwag po kayong mag-alala, hindi po ako hihingi ng baka ha. Baka sa tingin niyo po, damdamagan na gumawat iti baka ni Sir Moy kung muna yung hindi po ako hihingi ng baka. Sino nga po iti agal-alaga at hindi kwenta na kayo? Awan. Gamang mo ka ako nga ni Mama Lini. Iti ikit ko nga ni Mama Irene. Kada iti 120 nga kantina di kabangkalan. Kat tinamagan malaking ka Mama, no kasta mapukaw iti maysa, kadagiti kalding mo, maysa kadagiti 120 nga kalding mo di kabangkalan, anyakan ko bracket. Biruken. Agpaiso na itaw namin, kabiruken. Itidingwen mo. Inkabiruken iti kalding mo, inkanto damagan, kadagiti karubam, no napanan, dahil nga kalding mo, wala nakita da, dahil nga kalding mo, tapnon ti kastakin may subli isuna, iti apon na. Kastamen laing kakabsat iti Diyos kada tayo. Akas may isang pastor tayo, akas may isang pastor tayo, no kasta nga mapukaw tayo, han nga baybayan, nga datayo, ket mapukaw, iti sidong na. Mga kapatid, nasubukan nyo na po bang mawala sa buhay? Nasubukan nyo na po bang tanungin sa Panginoon na bakit ginagawa ko naman ang lahat, pero bakit parang hindi pa rin sapat? Nasubukan nyo na po bang gawin ang lahat ng mga bagay? Binigay mo ng lahat ng effort mo, pero walang-wala pa rin. Nagkakamanda-balas-malas pa rin po tayo. Nasubukan nyo na po bang mapagod sa buhay? At feeling mo, wala nang katapusan ang lahat ng mga bagay na ito. Naramdaman nyo na po bang mapagod? Yung tipong nakakaumay na ang ating mga ginagawa. Kine-question mong lahat ng mga bagay sapagkat feeling mo walang nagmamahal sa'yo. Feeling mo nag-iisa kayo dito sa mundo. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi ka nag-iisa. At kung nawawala ka man ngayon, nabibigatan ka man at nahihirapan sa sitwasyon mo ngayon, gusto kong malaman mo na sinasabi ng Diyos sa iyo, nandito ako. Tunay na nagmamahal at tutulong sa iyo. To all of you who are struggling here today, if the only thing that you need is to survive, I want you to know that it is totally fine. Kung ang tanging bagay lamang na nagawa mo sa araw na ito ay ang mabuhay at di mawalan ng pag-asa, I want you to know that it is totally fine. Okay lang mapagod. Okay lang maiyak. Okay lang tumigil ng panandalian. Okay lang ang lahat. Okay lang yan. Kalma ka lang, kalmahan mo lang. Makakaahon ka ulit. Remember that during these times of uncertainty, of devastation, nagpaparaw ko na tao na ako. Remember that during these times of uncertainty, of devastation, of horrifying days, you are not alone. Di lang ikaw ang napili para sa kalurayan. Di lang ikaw ang pinagsakluban ng langit at lupa. Di ka malas. Di ka nag-iisa. All the people around you, just like you are struggling, hindi lang ikaw ang nagdurusa, hindi lang ikaw ang may pinagdadaanan. Hindi lang ikaw, hindi lang ako ang may pinagdadaanan po tayong lahat. But the good thing is, meron tayong pinagdadaanan, ngunit meron tayong Diyos na nagsasabi sa ating lahat na mahirap man ang buhay, marami mang problema, marami mang pasakit sa buhay natin ngayon, hindi ka nag-iisa sapagkat nandito ako
para sa'yo. Nandito ako bilang iyong pastol na nag-aalaga sa aking mga tupa. And that's the good thing. Ito po yung maganda sa nangyayari sa buhay natin. Sapagkat our God is a God who is telling us an assurance. Agyakan na tao. Is giving us an assurance na hindi kita iiwan magpakailanman. Yun po yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Ibigay mo na pong lahat sa Kanya. Ibigay mo ng lahat sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon na kapag nahihirapan ka na bigat ka na, sabihin mo na po, di ko na kaya. Suko na ako. Taas nyo na ang inyong mga kamay at sabihin, Lord, hindi ko na po kaya. Ginawa ko ng lahat, pero bakit parang hirap-hirap pa rin? Diba? Let God control your life already. If there are things that we cannot change, kapag merong mga bagay na hindi na natin kayang kontrolin, kapag meron ng mga bagay na hindi na natin kayang palitan pa, at binigay na natin ang lahat ng ating mga kakaya, isuko na po natin lahat sa Panginoon. Sapagkat kung hindi natin gagawin yun, mapapagod po tayo sa buhay. Mapapagod tayo sa buhay. Ibigay na natin yun sa pastol. Lord, sabihin natin, please just write my story already. I did everything, ginawa ko na po ang lahat, pero bakit parang wala pa rin nangyayari? Diba? Kapag ganun po ang nangyayari, we want to change something. Kapag gusto natin palitan ng isang bagay, kapag gusto natin kontrolin ang mga bagay-bagay, kapag gusto natin hawakan ang mga bagay-bagay, ang lahat ng mga bagay dito sa buhay natin, at wala nang nangyayari, tapon na po natin lahat sa Diyos. Sabihin natin, ikaw na ang bahala. Let God be our God. Let the shepherd be the shepherd. Let the shepherd do his job. Dahil magtiwala na lang po tayo sa Panginoon na kaya niyang lahat ng mga bagay na ito. Sinasabi po niya sa atin na kapag hindi na natin kayang lahat, anak, andito ako para sa iyo. Anak, hindi kita papabayaan kung magduda sa akin. Ginawa ko nga ang langit at lupa. Ginawa ko ang lahat ng bagay. Pagdududahan ba ako ngayon na kaya mong buhatin ang lahat ng pasanin mo, ang lahat ng nagpapabigat sa iyo? Diba? Sa lahat po ng mga pinagdadaanan ngayon, sa lahat ng mga may problema ngayon, ibigay niyo na pong lahat sa ating pastol. Ibigay niyo na pong lahat sa ating Diyos, sapagkat kaya niya ang lahat ng mga bagay na ito. Para sa gayon, huwag na po tayong mapagod sa buhay. Now, my brothers and sisters, kung gusto po natin na ma-experience yung pagiging shepherd, kung gusto po natin ma-experience kung paano maalagaan ng Diyos, kung paano maging isang tupa, sinabi ko na naman po ito, nung mga nakaraang taon na ako ay nagsalita, we only need these 3 things. Kailangan po natin itong 3 bagay na ito. At gumawa po ako ng acronym, ito po yung ako, para mas madali natin maalala. Sabihin po natin ako. Opo. Kailangan po natin itong 3 bagay na ito. Una, admit that you need the shepherd. Ibig pong sabihin nun, admitarem nga kasapulang ti Apo Diyos. Admitarem nga kasapulang ni Apo Diyos. Sa bawat araw po na napakarami natin pinagdadaanan. Sa bawat araw po na kailangan nating mag-survive. Palagi po natin sinasabi na kaya ko to. Palagi po natin sinasabi, kaya dami kwarta. Meron naman akong kakayanan. Magaling naman ako. Palagi natin sinasabi, kaya ko to. Pero ang sinasabi po ng Diyos sa atin, bigay mo ng lahat sa akin, kaya natin yan. Admit that you need God. Admitarem nga kasapulang iti Diyos iti biyago mo. Ibigay mo ng lahat sa Kanya.
Okay? That's the first thing that you need to do. Admit that you need God. Pangalawa is know that you are a sheep. Kailangang malaman mo na ikaw ay isang tupa. Kasapulan nga admitarem nga sika ket maysa nga karnero. At kapag sinabi po natin tayo ay isang karnero, we are defenseless. We are dependent. We are directionless. We are easily distracted. Ano pong ibig sabihin nun? Nagdedepende po tayo sa Diyos. Idepende po natin yung buhay natin sa Diyos. Kapag titignan po natin ang isang tupa, nung ikitayan tayo apoy ni may isang karnero, saan nga masalay sunay iti dagiti at nasungay na, dagiti baka at napang depensada iti bagbagita. Sa nisuna nga masalat kalding at natipang bungsuna. Suna, may isang karnero is a defenseless animal. Awan iti pang depensa na iti bagbagina. Kaya't kasta iti bagbaga ti Diyos kada tayo. We are a sheep, we are defenseless. Awan iti pang depensa na iti bagbagi tayo. Iso nga gapot, awan iti pang depensa na iti bagbagi tayo. Kasapulan tayo iti Diyos nga magdepensa kada tayo. We are directionless. We do not know where to go already. We do not know what to do already. And if that's the case, admit that you are a sheep. Admit na rin na si Kakit may isang karnero and that you need the shepherd. Kasapulang iti may isa na pastol. At ang pangatlo po is do not overlook your blessings in life. Do not overlook your blessings in life. Because we are too focused on the things that we are praying. Dahil sobra po tayong focus sa mga bagay na pinagdadasal nating mga malalaki, ay nakakalimutan po natin na merong mga bagay na binibigay ang Diyos kahit hindi pa po natin hinihiling. Diba? Because we are too focused on the things, the bigger things that we are praying for, we tend to forget na merong mga bagay na binibigay ang Diyos na kahit hindi mo pa hinihiling, ay binibigay niya ng pusa sa inyo. Waking up in the morning, pagkising po ng umaga, is such a big blessing already. Natulog po tayo ng gabi na walang kasiguraduhan na magigising tayo ngayon. But look at us now. Andito po tayo, nakaumpot, nakikinig sa mga salita ng Diyos. And this is such a blessing already. Napakarami po natin mga kababayan na naghihirap ngayon. Napakarami po natin mga kababayan na nasa ospital ngayon at hindi alam kung magigising pa po sila kinabukasan. Napakarami pong nag-iiyak ngayon ng mga pamilya sapagkat hindi nagising ang kanilang mga kamag-anak. And look at you! Here you are! Andito kayo nakaupot, nakikinig sa mga salita ng Diyos. Ginising ka niya ngayon. Ginising ka niya ngayon. And that is a blessing already. That is a blessing already. So do not overlook the things. Do not overlook your blessings as a sheep. Marami pong binibigay ang Diyos sa atin na kahit hindi pa po natin hinihiling, ay binibigay niya na. Naniniwala po ba kayo doon? Na meron nang binibigay ang Diyos sa atin na kahit hindi pa po natin hinihiling, ay binibigay na ng Panginoon sa atin. So again, if we want to feel malapit na pong matapos, baka sabihin nung tagal-tagal naman yung ceremony na mag-discuss dyan. Kaya makaturog ako na, ituloy ko pa iturog ko kung kuna yung hindi. So we want to feel being a sheep. Kung gusto po natin maramdaman na tayo ay isang tupa, kailangan po natin itong tatlong bagay na ito. First, ano po yung kailangan natin
Admit that you need the shepherd. Pangalawa, know that you are a sheep. At pangatlo, do not overlook your blessings as a sheep. So kailangan po natin yung salitang ako. Ako nagatuloy di nagdinig, kita nga bigbigan. May manang kwang kaya, makita tigisem ng kaya. Wow. Ano natidingwen mo, ma'am? Ay, apat ka mo. No, may saka may kapastor. So maraming salamat po sa inyong lahat. Isa pong karangalan, nalit kami pa si Taputa. Nagsikiliyo amin, nakababain nung maango yung isang ko nga sa uang nga sa audit isang yung muna yung pangsikat isang ni Sir Moyen nung muna yung kikim. So pagpaspasensaan nyo na po no, your uray na kami so magmamanong nga minutos. Maraming salamat po sa pong karangalan muling magsalita. Ipahayag ang salita ng Diyos sa inyong lahat at nagagalak po ako batiin ko kayo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Maraming salamat po sa inyong lahat.